Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Ang galing yung script na talagang may katotohanan na ginawa ni Saldico, Tambaluslos at Bongbong Marcos, ipinasa nila kay Sara Duterte. Halatado kayo, Brad. VP Sara noong 2022 na isa sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino napunta ang confidential fund ni VP Sara noong 2022 na isa sa naging ground ng isinampang impeachment case noong nakaraang taon. Meron siyang kwento dito sa affidavit niya na yung pera inabot sa kanya doon sa area sa Ultra Pasig sometime December 2022. Minsan nagatid din siya sa parking ng ombudsman. Tapos somewhere sa Laguna sa isang mayor. Pero hindi niya na-meet yung mayor, of course, no? Tapos sinatid niya rin sa isang comedy bar na kung saan pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa College of Law ni VP Sara. So siya yung delivery person, bagman na matatawag natin. Nakasaad sa notaryadong sinumpaang salaysay, 4 na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 million pesos. Parang narinig ko na yung script na yan, Yung script na narinig ko, totoo yung kay Saldico. Pero ito, talaga naman, yung kanilang witness ay nakakulong. Diba? Yung kanilang star witness ay nakakulong. Kukuha sila ng star witness, nakakulong. Di ba mga reaction? Meron tawag dyan na parang hindi ka panipaniwala sa isang judge na kukunin mong star witness sa ibang kaso ay nakakulong. Bukod pa iyan sa anyay 1 bilyong pisong i-deliver niya noong Pebrero 2020 sa Katarungan Village, Muntinlupa City na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Ang Pangulong Duterte pa talaga. Wala niya, gagawa na lang kayo ng script. Gagawa na lang kayo ng mga kasinungalingan. Hindi pa naging dapat kahit na sinabi niyo si Bongo. O kaya yung assistant niya. O di ba? Pero ang Pangulong Duterte pa talaga. Sira ulo ang Pangulong Duterte. Hindi ba natatakot ang Pangulong Duterte sa wiretapping? Ganun pa kabobo ang Pangulong Duterte. Direkta pa talaga siya magsabi. Pakinggan po ninyo, pakinggan ninyo. Nakakatawa itong mga script ng mga to Bukod pa iyan sa anyay 1 bilyong pisong i-deliver niya noong Pebrero 2020 sa Katarungan Village, Muntinlupa City na mismong ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Grabe po mga reaction Ang Pangulong Duterte pa talaga nakausap niya. Hindi ba pwede yung aide niya? Hindi ba pwede si Bongo? Hindi ba pwede, di ba? Ang Pangulong Duterte pa talaga. Di ba? Hindi ba natatakot ang Pangulong Duterte na baka i-record ang kanyang conversation? Hindi ba natatakot ang Pangulong Duterte? Bobo ba ang Pangulong Duterte para siya mismo magpag-usap? Di ba? Na ma-wiretap siya ng mga kalaban. Ayusin ninyo yung script ninyo. Baguhin ninyo. Hindi tama yan. Halatado.
Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Council at tumutok sa Oplan Double Barrel. 2018 nang pinakilala siya kay nooy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay ng mga intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. O nakita nila, may picture na naman silang dalawa. Marami pong may picture kasama si Sara Duterte. Baka sasabihin niyo, totoo, tama, may picture. Araw-araw po, libo-libo ang nagpapapicture kay BP Sara pag lumabas yan. Tapos sasabihin niyo, oy, tama si Ramilo, may picture sila, oh. Nakabarong, may picture, oh. Talaga lang, ha? Ayusin ninyo yung script ninyo, hindi masyadong kapanipaniwala. Ang Pangulong Duterte pa talaga nagipag-communicate para kunin ng pera. Medyo ayusin ninyo yung medyo maniwala yung tao bayan. Wala talagang ang galawan ninyo, halatang halata na desperado na kayo. Kukuha kayo ng whistleblower, yung nakakulong. Ayusin ninyo, ha, ibaguhin ninyo yung script ninyo. Hindi yung Pangulong Duterte nakausap ni Ramil. Nakausap niya ako yung nakausap niya. Baguhin ninyo, ha, wag ang Pangulong Duterte kasi hindi ka panipaniwala yan. Hindi ka panipaniwala, sabihin nyo, nakatanggap ng pera si Banat Baygaron. Hindi, joke lang, Idol Banat, ha, joke lang yun. Mga reaksyon, grabe, no? Halatado po, mga reaksyon, halatado. Halatado itong kanilang script, tsaka hindi ka panipaniwala. Inatasan din daw siya ng Vice Presidente para itatag ang Inday Sara Duterte is my president o Isip Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa Pogo at drug dealers. Katunayan na niya ang Pogo at drug dealers talaga. Wala na ba kayong ibang alam na gamitin yung pera, Pogo tsaka drug dealers? Ramil naman, ano ba yung pinangako sa'yo ng mga yan? Ba't ginanyan mo yung sarili mo, bro? Kung kaaway mo si Harry Roque na lang ang bakbakan mo, pero siyempre nakakulong, nangangarap makalaya at baka tinakot, di ba? Tinakot yung mga pamilya, tinakot siya. Kaya gagawa pa sila ng star witness at gagawa sila ng istorya, yung hindi tugma-tugma, yung hindi ka panipaniwala, yung masyadong masakit to sa pandinig ng taong bayan, walang sense eh. Talaga lang, ha, ang Pangulong Duterte talaga, ha? Ang Pangulong Duterte nakausap para kung natanggap na yung 1 billion. Alam mo. Di ba? Kaya dito mga reaksyon, iba eh. Iba yung ano niya eh. Iba yung tama ni Ramil eh. Naawa ako sa kanya eh. Palagay ko may ginawa sa taong to eh. Alam mo. Di ba mga reaksyon? Baka merong ginawa dito sa taong na to eh. Alam mo. Di ba? Kaya dito mga reaksyon, makikita po natin talagang desperado na itong si Trililing. Desperado na po sila. Alam mo, wala na po silang ibang mahanap na star witness. Yung nakakulong. mister mismo ng alkalde ang nag-utos sa kanya para ilabas mula sa kustodiya ng Bureau of Customs ang kontrobersyal na magnetic lifters noong 2018. Kahit ito ay naideklara ng hot items at kalaunan ay natagpuang wala ng laman sa Cavite. Ang kwento niya sa akin is that alam niya na droga ang laman noon dahil isang Chinese ang tumawag sa kanya na isa sa kasamahan ni Michael Yang na sinabi, kontakin mo si ganito at tulungang ilabas yan. So definitely, the moment magsalita yung Chinese na yun, alam niya, drugs ang pinararating talaga. Kung hindi drugs, baril. Kaya alam talaga niya na drugs yun. Ayon sa abogado ni Madriaga, nais niyang mailabas ang kanyang personal na nalalaman dahil sa pangamba sa kanyang buhay, matapos umano ang ilang pagbisita sa kanya ng taong konektado sa Vice President. Nauna na ring naiulat ng kolumnistang si Ramon Tulfo ang pagbisita ni VP Sara kay Madriaga sa 10 oras ng gabi sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kung saan nakakulong si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Ngayon anya ay alam na ang dahilan ng pagdalaw ng VP. Nakikiusap daw siya na wag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa mga pogo at drug lords. Ayon din kay Tulfo, tinulungan daw ni former Duterte spokesperson Harry Roque ang mga big-time pogo operator na magsampa ng kaso kay Madriaga. Aminado naman si Atty. Palad na may isang pagkakataon na kasama niya si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na bumisita kay Madriaga sa loob ng piitan. Nito lang December 8 ay sinabi ni de Lima na hindi pa sarado ang issues of accountability ng Vice President, kaugnay ng napaulat na muling pagsasampa ng impeachment complaint kapag napaso na ang 1-year bar rule sa Pebrero. Binigyan natin ng electronic copy ng affidavit ni Madriaga ang Office of the Vice President kahapon para sa komento ni VP Sara.
Para sa agenda, Di ba? Si Leila de Lima. Pumunta raw kay Madriaga madaling araw. Para yata wala nang koneksyon kay Jonel tsaka kay yung isa, yung anong pangalan nun? Yung taga Pangasinan ba yun? Di ba? Yung sinampal niya dahil may bowler siya ni Duterte. Di ba? Kaya mga kareaksyon, halatang halata po ito. Halatang halata, hahanap sila ng isang taong desperado. Hahanap sila ng isang taong kayang takutin. Hahanap sila ng isang taong gipit na gipit para pabaliktarin at gamitin lamang kay Sara Duterte na malapit sa kanya. Malapit, hindi ako sure na malapit sa kanya ito eh. Pogo at drug lords. Sino nga ba si Ramil Madriaga na nag-uugnay kay VP Sara sa mga pogo at drug lords? Nakakulong si Madriaga ngayon dahil sa kasong kidnapping na ayon sa kanyang abogado ay panggigipit lamang. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. si Ramil Lagunoy Madriaga, nakilala noon bilang Kuya Ram sa Office of the Vice President, ay dating national convener ng Isip Pilipinas o Inday Sara is my president. Na batay sa kanyang sinumpaang salaysay, si nooy Mayor Inday Sara ang nag-utos sa kanya para itatag noong 2020 bilang paghahanda sa presidential candidacy ng Mayora. Kung pagbabatayan ng kanyang mga post sa Facebook, madalas niyang makapulong sa mga online meeting noon si Mayor Sara. Batay din sa affidavit, nagtapos siya ng abogasya noong 1995 pero hindi pumasa sa bar exam noong taong din yun. Nagtapos din siya ng Masters in Management kaugnay ng National Security Administration. 1993 pa, nagtrabaho na umano siya sa Economic Intelligence and Investigation Bureau ng Department of Finance. 2001 naman sa National Security Council at sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF. Napasok din siya sa NBI at sa Revenue and Integrity Protection Service na isang anti-corruption task force ng DUF na nabuo sa bisa ng Executive Order No. 259 noong 2003. Mula 2016 naman ay nagtrabaho siya bilang intel agent ng mga Duterte. Siya rin ang itinuturong leader umano ng Kidnap for Ransom Group na nakapangalan sa kanya. Batay sa mga report, notorious ang grupo ni Madriaga dahil sa pag-torture umano sa mga biktima at pinapadala ang larawan sa kamag-anak para makumbinsing magbayad ng ransom. Dati na siyang nahatulan sa Pasig RTC sa kidnapping taong 1997. Pero binasura ng Supreme Court ang kidnapping for ransom case laban sa kanya at ilang kapwa akusado. Noong July 2023, inaresto si Madriaga dahil sa bagong kasong kidnapping ng 3 Chinese national. Dahilan kaya siya nakapiit sa BGMP facility sa Camp Bagong Diwa ngayon. Si Attorney Harry Roque ang abogado ng mga biktima. Ayon sa abogado ni Madriaga, panggigipit lang ito sa kanyang kliyente. Simula lahat ng problema niya na to, nung time na idemanda niya si Attorney Harry Roque, doon na nagsimula problema niya. So ang feeling niya talaga, nakadagan yung problema sa kanya, pinagtulong-tulungan siya, pinabayaan siya, inabandona. At ang sabi niya, ilalabas ko yung nalalaman ko tungkol sa usapin na yan. Gusto ko rin malaman ng taong bayan kung ano talaga yung galawan pagdating sa pera at iba pa mga sensitibong bagay na nandun sa affidavit talaga. Ang tinutukoy raw ni Attorney Palad ay ang land grabbing issue laban noon kay dating presidential spokesperson Roque sa Bataan na inakyat niya ang kaso sa Office of the Ombudsman. Ang sabi nga niya sa amin ay may nakita pa siya mga Chinese paramilitary people doon sa loob ng lote na yon. So, dinimanda niya sa ombudsman, doon na nagsimula problema niya. And nung magkaroon ng problema between Madriaga and Roque at humingi siya ng tulong daw kay VP Sara at ang sabi sa kanya hindi mo dapat dinimanda si Harry Roque kasi para mo na rin dinimanda ang mga Duterte. Sabi ni Attorney Palad, isusumiti nila sa ombudsman ang affidavit ni Madriaga. Wala pang pahayag ang tanggapan ng pangalawang Pangulo na nabigyan na natin ng kopya ng affidavit kahapon. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Ayusin ninyo yung mga ebidensya ninyo para naman maging kapani-paniwala. Ito po si Senator Harry Roque, Senator na tuloy. Katawa po yun ang mga kareaksyon. Meron silang star witness, nakakulong. Kidnapping ang kaso. Wala na silang makuha laban kay Sara Duterte. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat, no? At
Nako, Christmas na, kaya may mga Christmas decorations na. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang usapan natin tungkol sa ating mga buhay dito sa Pilipinas, sa buong mundo, no? Anyway, ang pag-usapan po natin ngayon ay ang pinaka-latest na black propaganda laban kay VP Sara, na di umano ay siya tumanggap ng pera galing sa mga pogo at galing sa mga